Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa pagkakataon ito na kami ay binigyan mo kalakasan, Panginoon. Pinag-isa mo po kami ngayong linggong ito, Panginoon, upang kami ay sama-sama magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Itinataas ka po namin ngayong araw na ito, Panginoon. O Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihang loob, O Lord. Patuloy mong binibigyan ng pag-asa ang bawat isa, kagalingan sa aming mga karamdaman, Panginoon. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, hindi ka nagkulang. Your love is enough, O Lord. Napakabuti ka sa buhay namin, Lord. Blessed be thy name. O Lord, hinihiling po namin, Panginoon, na patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Patuloy na linisin mo po ang aming puso at isip. Nawa, bigyan mo po kami ng pangunawa, Panginoon. Knowledge and wisdom, Panginoon. Upang ang lahat ng maririnig namin sa hapong ito, Lord, ay magsilbing pagpapala sa amin, maging gabay namin ito sa araw-araw, Panginoon. At kami ay maging matagumpay, Panginoon, sa lahat ng pagsubok. O Lord, inihiling po namin, Lord God, na ang lahat ang tatayo sa harapan, Panginoon. Basbasan mo po ang bawat isa sa kanila. Ang higit sa lahat, ang siyang magbibigay, Panginoon, ng iyong mga salita, ang magpapaliwanag, Panginoon. Patuloy mo po siyang palakasin, O Lord, at gamitin. Samahan mo siya ng iyong banal na presensya, Panginoon. Nawa ang lahat ng maririnig namin, Panginoon, ay tumingo sa aming mga puso at isip. Matandaan namin ito sa araw-araw, Panginoon. At patuloy na magre-remind sa amin na ikaw ay buhay sa aming mga buhay. O Lord, ganun din po sa music team, O Lord, samahan mo rin po ang bawat isa sa kanila, Lord God. Nawa, maramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya sa aming pagpupuri, Panginoon. Maraming salamat po. At din, Lord, sa tithes and offerings, O Lord, napakabuti mo na binigyan mo po kami ng pagkakataon na maibigay, Panginoon, ang para sa iyong gawain, O Lord. Patuloy na ikaw ang mamuna sa bawat isa at pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat din po sa trabaho na ipinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At every day in our life, O Lord, in our lives, O Lord, nawa ikaw siyang mamuna sa amin. Sa lahat ng aming gagawin, ikaw ang kumilos sa aming mga puso, Panginoon, sa aming kaisipan, na ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat at niniwala po kami na ikaw ang siyang magbibigay sa amin ng liwanag saan man kami pupunta, Panginoon. Dahil nasa amin ang iyong presensya, O Lord. Thank you, Lord God. We give you all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga anak ng Diyos, tulad niya. Bago basahin ko lang po sinabi sa awit 135 verse 1, purihin ang Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon, magpuri kayo mga lingkod ng Panginoon. Lahat na tayo lingkod ng Panginoon, amen po ba? Amen. So, tara, halika purihin natin ang ating dakilang Panginoon na nasa langit.
Naway digdin mo, Panginoon. Kaya ako nasasaktan,
Amen. Purihin ang Panginoon. Makulan man, marami man tayong muntingan. God is good. God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen. So, sadyang mabuti ang ating Panginoon. Ano man ang ating hinahanap sa panahon na pagpapalag, sa panahon ng karamdaman, ng mga pagsubok, God is always good. Amen? Okay. So, ngayon po, ang ating lema ay, siyempre, November, it's all about death. And Jesus' resurrection conquers death. Ang pagkabuhay ng muli ni Jesus ang siyang tumalo sa kamatayan. Basahin po natin sa 1 Corinthians 50:55 to 56. Ayan po. Sabi ni Paul, doon, O kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nasa batas. Ngunit, salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. John 11:25. Ito, alam niyo na ito. Sabi ni Jesus kay Marta, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Siya na nananampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya ay mamatay physically. At ang sino man na nabubuhay at nananampalataya sa akin ay hindi makakaranas ng kamatayang spiritual at final death. Yung final death ay tinatawag natin na impyerno. So, purihin ng Panginoon at pagpalain niya po ang ating mga salita niya na ating nabasa. Kaya sa ating review for this November, yan, ang ating mga buhay ay nasa kamay lang ng Panginoon. Ibinigay niyo na ang buhay niyo sa Panginoon? Amen. So, mga buhay natin nasa mga kamay niya. Kaya, dahil wala tayo ng first week, second week, tinalakay natin ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa kamatayan. Pangatlo, na pinangaral ng Pastor Louie, ang kamatayan ni Jesus ay nagresulta ng kaligtasan para sa tao. At yun ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. At ngayon, ang kamatayan, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus at siyang tumalo sa kamatayan. At last week of November, ang mananampalataya ni Kristo kailangan mamatay ang kanyang lumang pagkatao. So, ayan po yung para sa buong buwan natin na ito. Balik po tayo, alamin natin ang dalawang keywords sa ating pong tema. The keywords are, una, syempre, ang buhay at ang kamatayan. So, madalas natin na binabanggit ang kamatayan. Ngunit syempre, ang kabaligtunaan yan ay buhay. Sa Griego, pag sinabi natin buhay, yan ay zoe. Diba kaya may zoe TV kinuha yan? Sa Griegong salita, na ibig sabihin ay buhay. At kumakatawan yan sa buhay dito sa lupa na may mainang masaganang buhay na galing sa Diyos para sa mga nananampalataya. So, John 10:10, diba? Binibigyan ko kayo ng buhay na mas sagana, abundant life. Kumakatawan din ang buhay na ito sa buhay na walang hanggan na tatanggapin ng tao na nananampalataya kay Jesus. John 3:16.
16. Alam na alam mo yan. So, ano ang kabalintunaan ng buhay? Kamatayan. So, Greek, it is thanatos. At tinilakay natin last time ang tatlong uri ng kamatayan. Ang kamatayan na ito ay maaaring physical death, yung 6 feet under the ground, o kaya ay yung sinusunog, cremate, o kaya ay itinatapon sa dagat, or naalala ko yung martyrdom ng mga unang Kristiyano noong unang siglo, sila ay nilalagay sa tore at saka itatapon pababa para magkalasog-lasog ang mga buto nila at sila'y mamatay. So, physical death yun. Meron din tayo tinatawag na spiritual death at ito ay kumakatawan sa mga tao na wala sa Panginoon. Patay ang kanilang spiritual na buhay bagaman sila'y buhay. Wala silang Diyos sa buhay. At ang panghuli ay tinatawag na eternal or final death. Ito na yung buhay sa itinalagang impyerno. Kaya lahat yan ay kumakatawan sa kamatayan na sa Griego ang ibig sabihin ay thanatos. So, ano pag-usapan natin ng kamatayan? Madalas na binanggit, lalo na sa aklat ng mga Roma, na ang kamatayan ay direktang resulta ng kasalanan. Kaya nagkaroon ng kamatayan because of sin. Kaya binalikan ni Paul yung unang panahon sa aklat ng Genesis. Diba? Si Genesis. Si Adan at si Eva. Kaya ang sabi doon, kaya nga, sa pamamagitan ng isang tao, ang kamatayan ay pumasok sa buong sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng tao at kaya nga lahat ay nagkasala dahil sa isang tao at yun ay wala kundi si Adan. Pero hindi talaga si Adan ang unang nagkasala. Sino ba ang unang nagkasala? Si Eva. Dahil siya ang lalaki, siya ang ruler of the house, kaya sa kanya naibilang ang kasalanan. Dahil dapat pwede niyang sawayin si Eva, di ba? Sumunod siya, lalaki. Siya ang, kumbaga, pinuno ng tahanan, tapos siya yung sumunod kay Eva. But anyways, balik tayo. Romans 5:12, yan ang sinasabi, no? Karoon ng kamatayan because of sin sa madaling sabi. Ang kamatayan din, ito rin ay kumakatawan sa sumpa na naranasan ng buong sansinukob ng ating sangkalupaan. Kaya nga mayroong mga pagkabulok, di ba? Ang mga bakal, nagkakaroon ng kalawang, ang tao namamatay, ang mga hayop namamatay, mga halaman nanunuyo. Di ba, maliban na ng plastic. So lahat ay dumarating doon sa kamatayan. At yan ay sumpa. Sumpa na ilagay sa buong sangkalupaan. Kaya sa ngayon, lalo na sa ngayon, nagduro sa ating mga ang sangkalupaan, nasa ilalim na ng sumpa, nadadagdagan pa ng man-made na mga kaparaanan na nagtutulak para magkaroon ng baha, di ba? Yung illegal logging, yung wagas na pagtatapon ng mga basura, mga plastic, kung saan-saan. Kaya masasabi natin na ang sumpa ay nasa buong sangkalupaan at sa mga nananahan doon. At yun ay wala iba, kundi tayo, ang mga hayop at ang mga halaman. Ngunit ang pinakatinutukoy doon ay tayo. Ang kamatayan, hindi lang sumpa, ito rin ay kumakatawan sa kamatayang pisikal ng tao, sa espiritual at sa walang hanggang kamatayan.
Kaya sinasabi ni Paul sa atin, malinaw na malinaw na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ba eh? Yun talaga yun. Ngunit ang kaloob ng Diyos na libre ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Napakabuti ni Lord. So pangalawa na ating tatalakayin, ang kamatayan at ang pagkabuhay naman ng ating Panginoong Jesucristo ang tanging remedyo para maiwasan ang kamatayan. Dahil si Elijah lang at si Enoch ang exempted. Lahat ay mamamatay. So, there is a time for everything. There is a time for us to be born, a time to grow, until we become old, and a time na uuwi na tayo kay Lord. Ayun. So, napakabuti ng Diyos, mayroong remedyo para mawala ang kamatayan. At yan ay sa pamamagitan din ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesus. Yan lang ang remedyo. Siya ay namatay pero hindi dapat matapos noon. Dapat kasama ang kanyang pagkabuhay na mag-uli. Kaya nga, iyan ang tinatawag na mensahe ng Ebanghelyo. So, or mabuting balita. Ano ang mensahe ng Ebanghelyo sa kompleto? 1 Corinthians 15, 1:3-4. Sabi doon, ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Sabi ni Paul, aking ipinapakilala sa inyo mga kapatid na ang Ebanghelyo na aking ipinapangaral sa inyo na, ito yung unang mensahe, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa banal na kasulatan. At pangalawa, na siya ay nilibing. Siyempre, nilibing siya dahil siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At pangatlo, na mensahe ng Ebanghelyo na siya ay pinuhay na mag-uli mula sa mga patay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. So, mga kapatid, pag may nagtanong sa inyo, ano ba yung good news? Pag magtanong ako, sabihin ng mga estudyante, Ebanghelyo, gospel, ano nga yung gospel? Ano ang message nun? So, ito yung mga kapatid. Kaya kailangan completos recados na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, na siya ay inilibing, at pangatlo, siya ay nabuhay na mag-uli after 3 days. Hindi ba? Yan ang mensahe. Kapag siya'y namatay lang, di siya nabuhay, walang katagumpayan doon. Kaya ang kompleto ay ang kanyang pagkabuhay na mag-uli. At sa lahat ng mga founders of religions, wala namang nabuhay talaga, kundi ang ating Panginoong Jesus lang. Kung isa na nakakalungkot, noong pumunta sa Turkey ngayon, yung modern Asia Minor, na pinuntahan ni Paul noon sa New Testament of Acts. Pagpunta na niya doon, sabi ni Bishop Ariel, nakakalungkot dahil yung 99% Muslim na ngayon, 1% lang ang Kristiyano. Di ba? Samantalang madalas dyan, andyan ang Laodicea, ang Ephesus, ang Smyrna, ang Philadelphia, lahat ng mga lugar na yan ay tinamnan ni Paul ng salita ng Diyos. Ngunit tila parang naging mas malakas ang Islam. 1% na lang. At ang nakakalungkot nga, meron nga daw nagtayo doon ng building at doon ng church, pero sila ay under persecution, pinapalayas. Di ba? Grabe, sabi ko nga, Lord. Diyan, ang daming ministry dyan na ginanap noong panahon ni Paul. Ngunit, pagkamat konti na lang, kailangan magpatuloy
ang mga Kristiyano. Amen? Buhay si Jesus. At kaya nga, tayo ay may pag-asa. Kaya maiiwasan natin ang kamatayan. Kahit na tayo mamatay physically, maiwasan natin ang kamatayan spiritual, at ang impyerno na siyang final death dahil sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay neutralize sa kapangyarihan ni Satanas. Nung siya'y naipako sa krus, parang ito'y naging death blow kay Satanas. Kumbaga sa boxing, siya ay na-knock out. John 12:31 and 32. Sabi doon na si Satanas ay makakast out. And he knows already ang kanyang ending. Alam niya, at kahit mga evil spirits, na there will come a time na sila ay ang pupuntahan nila ay wala ibang kundi lake of fire na naka-ready na para sa kanila. At totoo lang, sa kanila talaga yan. Pero yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon at sumusunod sa Diablo, makakasama sila sa lake of fire. Through the death of Christ, ang kapangyarihan ng kadiliman ay nawasak. Kaya nga, ang mga tao hindi na kailangang maging alipin ng kasalanan at ni Satanas. Alam nyo, ngayon, lalo na ngayon, mga panahon na nila Sister Vicky, Sister Luz, noong panahon na yun, na wala pa kayo, ang mga kanta, di ba, malinis ang mga kanta. Kahit yung mga kanta ng love songs, malinis. Grabe, sabi ko, Lord, kung narinig ko yung pinapatugtog ng isang kabataan, natakot ako eh. Kasi direkta talagang purely pang sexual immorality ang laman ng kanta. Tapos wala nang say-say, mga kabataan yun. Sabi ko, ano kaya ginagawa ng MTRCB? Bakit nakapasa? At itong mga awit na ito ay nangalan. Andun yung droga, andun yung mga sexual na kahalayan. Na to the point noon, hindi nababanggit sa mga kanta noon. Kaya sabi ko talaga nga sinasabi ng banal na kasulatan, nasa huling panahon ng mga kabataan ay magiging mga rebelde, mga hindi sumusunod sa magulang, at talagang ginagawa nila ang ayon sa kanilang mga kasiyahan. They love pleasures rather than obeying parents and God. Kaya natakot talaga ako sa kanta nyo, nakapasa ito at bakit ito napapakinggan sa publiko? Di ba? Hindi ko alam sa mga chick. Pero yung papatutugin sa bahay na gano'n, grabe, pag ito pinapakinggan ng mga kabataan, ando na nakasusok sa nasa isip nila na o kaya droga, okay lang yung mga kahalayan na gawin, di ba? Kaya sabi ko, nakakatakot talaga itong panahon na ito. At kung sakali man, magkaroon ng anak yung sa Gen Z, or ang generation na susunod ay Alpha, pero yung mga Gen Z sila ngayon, ang mga kabataan, di ba? Pag wala na sila sa, syempre, sa mga magulang, kung may mga magulang, kasi ito wala na magulang, di ba? O kaya nasa mga barkada, nakakatakot silang pakawalan. Kasi grabe, kahit nga naging isa sila sa cellphone nila, nung araw walang cellphone, di ba? Kaya mga kabataan, noon masisigla. Ang mga sports nila ay sipa, talagang luksong tinig, ngayon puro cellphone. Kaya, alam niyo sa aking deep observation, mas marami may something sa isip. At hindi lang yun. Marami yung nagiging bipolar. Sa balita, may nagpakamatay, hinulog sarili niya sa sa ilog. Sa tulay, tumalon siya. Bakit?
Kasi may bumubulong sa kanya, tumalong ka. Kumbaga, or may bumubulong sa kanya, gawin mo to. Na iyan, yung tao yan, nanin mo kasi ganyan. Grabe, kasi napabayaan sila sa, yung iba, dahil sa babad sa gadget, or sa computer, di ba? Minsan may nakita ka sa reels tinututukan ng batang tignan, yung kalamig niya siguro, hindi na nag-aaral, at na sa computer lagi. Iba na yung kilos niya parang ahas. Kaya nagtaka yung katabi niya, natakot sa kanya. At marami pang mga ganyan na mangyayari na para silang naboposes. Parang talagang may spiritual degradation na nangyayari. Na sila kinukuluban ng mga kampo ni Satanas ng kaligiman. Kaya sabi ko nakakatakot ang generation na nag-uumpisa sa ngayon. At lalo na, ay magkakaroon ng mga bata, di ba? Nagka-praise pa so ng mga anak. Pero parang nakakatakot sila sa henerasyon na ito. Dahil sobrang dami ang mga agaw na ginagawa ng kaaway para ma-hook sila na sila'y lumayo sa Diyos at sundin ang gusto nila para makasama ni Satanas. Kumbaga, parang tengang kawali na sila ngayon yung mga kabataan, kahit na sa mga schools. Isa nga, Christian school katulad ng anak ng isang co-teacher ko sa Bible school. Christian school na yun. Pag may yung anak niya, basa ng ilong. Pagkalabas ng gate, binuli. Di ba? Sabi ko, grabe, Christian school na yun, doon talaga na. So wala, there is no safe place talaga ngayon. Only in God's presence. Kaya mas matindi ang hatak ng kaaway, pero alalahanin natin ang kamatayan at ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Jesus na pwede natin magtagumpayan ang mga yan. Kailangan lang ng obedience to God, to His Word, para mag-obey tayo din sa mga authority at sa mga magulang. Hindi ka ila sa inyo, sa mga reels, diba? Sa ibang bansa, lalo sa Amerika. Mga 15 years old, teenager, pinatay ang lola dahil sinasaway siya na huwag mag-cellphone. Pinatay niya ang lola niya. Tapos nung nagkaroon na ng arraignment sa korte, wala siyang bakas ng kalungkutan. Humingisi siya, hindi yung tawang humingisi siya na napatay niya yung lola niya. Kumbaga, buti nga sa kanya. Dahil hindi naman ako makukulong. Minor lang ako, sabi niya. Sa galit ng judge, pinakulong siya na habang buhay. Yung namang isang ganun din, kabataan, bata pa, 10 years old yata yun. Sabi, sinaway, huwag kang mag-cellphone. Pinatay na yung nanay habang natutulog. Hindi ba? Kakatakot ang generation na ito. Ang tanging antidote dyan talaga ay pananampalataya kay Jesus. Kaya nga, sinasabi ng banal na kasulatan hindi pa talaga nakikilala ang kasamaan at dahil meron pang pumipigil, may restraint yan, nandiyan pa ang church na nananalangin, na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, baka sakaling mayroong makinig. Di ba? Kaya talagang malaman nila na neutralize na ang kapangyarihan ni Satanas. But God has given each person free will. Lalo na, sabi nga, age of responsibility starts at age 7. Kahit 4 years old, marunong namang sinungaling, di ba? Alam niya, nagkamali siya. Pagdating ng 7, lalo na. So yun na, age 10 or 8, pinatay niya nanay niya. Tapos,
Hindi rin siya nalulungkot. Sa korte, sabi ay ano yan, hindi dapat ano, dahil wala sa isip niya yun. Sa galit ng judge, siya rin ay, ewan ko kung ano gagawin sa kanya. Kasi grabe yun, di ba? Kaya galit na galit yung tatay. Yung pagdating niya, nakahandusa yung asawa niya, naglalaro lang ng cellphone yung batang lalaki. Yan ang mga senaryo sa ngayon. Kaya talagang kapit lang tayo kay Lord at sa kanyang salita. Okay. Ang kamatayan ni Jesus, ano siya, nagdala sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Naalala ni John yung nangyari doon sa Old Testament nung nagkasala yung mga Israelita, lahat sila. Diba sabi nga ni Moses, Panginoon, lahat sila papatayin mo. Kumbaga, sobrang nagalit ang Panginoon at titigas ng mga ulo ng mga taong ito. O sige, Moses, lahat ng mga kinagandang ahas, gumawa ka ng brazen serpent. Itaas mo, i-lift mo para makita nila at lahat ng titingin doon sa brazen serpent na yun ay gagaling mula sa pagkagat ng ahas. At gano'n nga ang nangyari. Doon ginawa ito. Kaya nga sabi ni John, as Moses lifted up, itinaas niya ang ahas, yung yung brazen, golden or brazen serpent. Diyan kinuha ng Mercury yung kanyang symbol. Kita niyo yung symbol ng Mercury, di ba? Isang kahoy tapos may nakapalupot na ahas. Diyan, kasi nga, naging gamot yun. Kaya yun ang ginawang brand ng Mercury. So, katulad ni Moses na itinaas niya ang gintong ahas na yun sa ilang, ganon din ang anak ng tao na itinaas. Nang sa ganon, lahat ng mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa banal na kasulatan, may tawag yan ay tinatawag na typology. Mga nangyari noon ay mayroong ibig sabihin sa mga hinaharap. At yun nga ay naganap sa ating Panginoon. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at naging resulta ng kaligtasan sa mga sasampalataya sa Kanya or titingin doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Looking back through faith. Yan yan. Sunod, ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Ito naman ay pruweba na siya nga talaga ay anak ng Diyos. He is declared as the Son of God. Ano sabi doon? Siya ay anak ng Diyos na may kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay nang ayon sa Espiritu ng kabanalan si Jesus na ating Panginoon. Take note, siya ay hindi naging anak ng Diyos sa resurrection nung binuhay siya maguli dahil Diyos na siya. Di ba? Kaya lang, dahil siya na-resurrect, siya ay diniklara talaga na anak ng Diyos dahil naganap ang pagkabuhay na maguli. Pag sinabi natin resurrection, yan ay kaiba sa pagkabuhay na maguli ni Lazarus. Diba? Si Lazarus namatay ulit. But when we speak of resurrection, pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus, siya pa lang yun. Wala pang nagaganap na pangyayari sa mga tao na nag-resurrect. Only Jesus Christ. Kaya nga, siya ang unang bunga o tinatawag na first fruit of resurrection. At guarantee ang kanyang pagkabuhay na maguli sa mga mananampalataya sa kanya, ganun din sila din ay mare-resurrect sa darating na panahon. Kaya nga ang resurrection ng Panginoong Jesus ay nagpatunay na siya nga ay anak ng Diyos at ang kanyang pagkabuhay na maguli, ito rin naman
22. Matindi nga yung sinabi ni Paul, exceeding power, exceeding greatness of His power. Sobra, di ba? Kumbaga, grabing kapangyarihan yan. Alam niyo yung salitang Greek, sa Greek yan ay megaling. Ay naisip ko, dyan siguro kinuha yung salitang Tagalog ng magaling. Diba? From the Greek word, megaling. Oo nga, dahil meron mga ilang Hudyo na nag-influensya din ng ating salita. At madalas yan, mas malapit sa Kapampangan, sa Ilocano. Kung mapapansin nyo, ang kanyang lubos na kapangyarihan na nakita natin sa pamamagitan o ipinakilala ng Panginoong Jesus na siya ay binuhay na magmuli mula sa mga patay. Tapos, siya ay pinakupo ng Panginoon, ng Diyos Ama sa kalangitan. Ang sabi doon, na higit sa lahat ng kapangyarihan o ng mga matataas na kapangyarihan at lahat ng sinasabing magagaling. Siya ay pinagkalooban at naging pinuno ng lahat ng mga bagay para sa iglesia. Dahil siya ay na-resurrect. At dahil siya ay na-resurrect, ayun na nga, kumupo na si Eric. Tama. Ginagarantiya na pagkabuhay na maguli ng Panginoon ang ating mga kaligtasan nang sumampalataya tayo, bagaman di pa natin nakikita, yung kaligtasan na yun na siyang darating ay binigyan na tayo ng Panginoon ng assurance, katiyakan na tayo din ay bubuhay na maguli patungo sa buhay na walang hanggan. Ano ang sinabi diyan sa John 11:25-26? Yung sinabi niya kay Martha, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay, tunay na buhay na masagana. Hindi buhay na pinaparusahan. Kaya nga sabi niya, siya na nananampalataya sa Kanya ay mabubuhay kahit siya ay mamatay 6 feet under the ground. At lahat na nabubuhay at nananampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay. Kung siya ay nabuhay na dumating si Jesus, buhay siya, di ba? Pero kung siya ay patay pagdating ng Panginoon, siya ay babangon, magkakaroon ng resurrected body. At sabi niya sa John 5:24 na hindi natin kasama dyan, siya ay lalagpasan niya ang kamatayang spiritual at ang impyerno, ang final death. Lalagpasan niya yan dahil nanampalataya siya kay Jesus. Ganun din naman, kaya nga, ayan, sige, okay na. Ayan. 1 Thessalonians 4:14. Kung tayo nga ay nananampalataya na si Jesus ay nabuhay, ay namatay, at nabuhay mula sa mga patay, at maging ang mga namatay kay Jesus, sila ay isasama ni Jesus na buhay, na mayroong resurrected body sa heaven. Although, tinuloy ko na lang yun, no? Ito, John 14:19. Kung gusto niyo ng pinakamaikling memory verse, although maraming sinabi diyan. John 14, hindi pa siya namamatay dyan. Pero, sinasabi na niya sa mga alagad. Darating ang panahon, yun nga, sinasabi niya na siya'y mamamatay at mabubuhay na maguli. At sabi niya, dahil ako ay nabubuhay, kayo rin ay mabubuhay. Di ba? Yan ang pangako ni Lord. So tayo, kung ikay may pananampalataya kay Jesus, ang kamatayan na hindi kinakakatakutan. Pero yung gawin yun sa sarili natin, kasalanan yun, mga kapatid. Okay. Kaya,
Talagang napakabuti ng Panginoon. Lahat ng benepisyo binigay na sa atin. Di ba? Sabi nga, huwag tayo mamatay. Huwag tayo matakot sa pamamatay ng pisikal na katawan. Matakot tayo sa pumapatay ng kaluluwa. Dahil ang papatay sa kaluluwa ay sa impyerno yan. Impyerno yun. Walang hanggan. Isipin mo, lumangoy-langoy ka sa apoy. Na lagi kang uhaw na uhaw. Init na init pero hindi ka makalaya. Gusto ba natin yun? Walang may gusto nun. Kaya mga kapatid, ngunit dahil sa kawalan ng pananampalataya, marami ang hindi nakikinig sa salita ng Panginoon. Okay. Ang pagkabuhay na maguli ni Jesus, tinalo niya ang pisikal, ang espiritual, at ang impyernong kamatayan. Kaya nga, sinabi ni Paul, "O kamatayan, nasa ang tagumpay mo? O kamatayan, nasa ang iyong kamandag?" Dahil nga, ano ang kamandag nito ng kamatayan ay kasalanan. Pero ang mga mananampalataya sa pangangaral ni Pastor Lee next week ay pinapatay niya ang kanyang lumang pagkatao. Ayaw. Ngunit salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng katagumpayan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya, mga kapatid, talagang meron tayong katiyakan. Yan ang tunay na ano yung mga plano-plano ngayon? Insurance. Maraming nga insurance groups na naalala ko yung CAP. Diba? Alam niyo yung CAP, diba? Naalala ko yung isang nanay doon sa Tarlac na umiyak siya eh. Ilang taon niya pinaghirapan yun. Hulog dalawang anak niya. Para pag-college, ano na lang siya, hayahay. Wala. Diba? Sakit nun. Sabi niya, pag matanda na ako, medyo hindi ko na kaya. Punta ako ng CAP. Walang assurance sa mga insurance. Meron siyempre, kung matapat man sila, okay yun. Pero marami, katulad yung Banco de Oro, di ba ang matalastas? Banco de Oro, subok na matatag, subok na matibay. Asan na ngayon? Wala na. Wala na. Wala na Banco de Oro. Baka Pilipino. Ay, Banco Pilipino pala. Meron pa pala Pilipino. Okay, sir, salamat. Oo. Kita nyo nga, siguro dahil matanda. Oo nga, Bangko Pilipino. Nawala na. Pinagmalaki nilang ganun eh. Nothing is permanent on earth. Only God remains permanent. Kahit tayo, di ba? Yung mga fellowship nun, iba yung mga mukha. Ngayon, iba yung mukha. Nasusunod, iba yung mga mukha. Di ba? But still, the church continues. Because Jesus was resurrected. At alam nyo, kaya salamat sa Diyos, hindi natin kinakatakutan ang kamatayang pisikal. Amen? Because we have the victory in Christ. At panghuli, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus ay nagpapatunay na talagang may darating na araw ng paghuhukom. Sabi nga ni Paul sa Book of Acts, dahil kanyang itinalaga ang isang araw, ang araw na iyon na kanyang huhukuman ang sanlibutan sa katwiran. Dahil hindi nga matagpuan ang katwiran sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao na kanyang itinalaga. At siya ang nagbigay ng patunay sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng pagkabuhay, sa pagbuhay niya sa patay. At yun ay wala na po yung ating Panginoon Jesus. Kaya mga kapatid, talagang sunod, kaya nga meron tayong pag-asa. Meron tayong Elvis. Meron talaga tayong pag-asa for future assurance. Mabuti kung may insurance. Salamat sa Diyos, meron gano'n. Kung totoo man, salamat sa Diyos. Diba? Pero ito talagang assurance.
ay simple at kamangha-mangha according to the Bible. Diba, mula sa Old Testament, ang Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, ay nagkaroon ng unang tao na nagbigay ng ating pisikal na buhay. Tinawag siya na living soul. At lahat ng mga tao, galing kay Adan at kay Eva, at tayo mga living souls, binigyan tayo ng pisikal na buhay. Pero sa pamamagitan din ni Adan, di ba, ay naamana natin ang ating mga pisikal na buhay at naamana rin natin ang binhi ng kamatayan. Kaya nga, nung siya'y nagkasala, sin entered the whole world. Lahat ng tao ay ipinanganak ng may kasalanan. Kaya siya ay mamamatay. Ngunit, dahil sa pangalawang Adan, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, mababalik muli ang purpose ng Lord sa lahat ng tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng katagumpayan mula sa spiritual at nakamatayan at sa final death, which is the lake of fire. Diba? Katulad na sinabi sa John 5:24, parang nilalagpasan natin yan dahil mayroon tayong pananampalataya kay Jesus na binuhay na maguli. Amen? Kaya sa ating pagwawakas, mga kapatid, ang ating mga spiritual na buhay ay nag-umpisa dahil kanino? Dahil kay Jesus. Dahil siya ang buhay na nagbalik sa atin mula sa Diyos, mula sa kamatayang espiritual. Salamat sa Diyos, di ba? Na meron tayong tunay na pag-asa, hindi lang pag-asahan lang, hindi peke, kundi tunay na pag-asa. Kaya nga sabi ni Paul, mga kapatid, minamahal na kapatid, maging matatag tayo. Hindi nakikilos, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Kaya kahit may ginagawa kayo, pumunta pa rin kayo dito para makapag-fellowship, to worship the Lord and to hear His word, di ba? Anong sabi pa? Na nalalaman natin ang lahat ng ating ginagawa ay may kabuluhan sa Panginoon. Dahil siya ay nabuhay na maguli. Sinabi nga din, kung hindi siya nabuhay na maguli, bakit pa tayo nangangaral? Bakit pa kayo magpapakabago pumunta rito? Di ba? Mag-spend ng ilang oras. Dapat nagpapahinga na kayo, pero andito tayo para to worship the Lord together. Because Jesus Christ is resurrected and He is alive and He is in our midst. At ang gusto niya ay magpatuloy tayo to continually meet together para lumakas tayo sa pananampalataya. Dahil pananampalataya natin, dahil tiyak ang ating pag-asa. At yan lang ang tiyak, mga kapatid, kay Kristo. Yung iba, pinagmamalaki yung mga kayamanan nila, katulad nga sa Cebu, di ba? Sa kwento nga nung aling grab driver, sabi niya, umiiyak na yung isang tao, di ba? Bumili siya ng maraming sasakyan, 5 sasakyan, para ipagtrabaho, di ba? Baka hinuhulugan niya pa yung iba doon, tapos lang, nalunod-lunod lang, nagkaroon ng buti, wala na. So, hindi natin talaga may pagmamalaki ang kayamanan sa lupa. Kaya pala, sabi ni Lord, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Siya lang ang pagmamalaki natin. So, whatever our situation is, kahit nga sa panahon ng kahirapan, dahil maraming lumalabas na prophecy na ang 2026 ay panahon ng sadyang kahirapan, tagutom, maraming mga gulo. Ano hindi tayo natatakot eh. Wherever we are, the Lord's provision and the Lord's power and the Lord's presence is always there. Kailangan lang natin ng pananampalataya sa Kanya. Amen? Salamat po. God bless you all.
Mag-go tayo sa offering. Lahat ay ibigay ang the best para sa Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin sa hapon ito. Ngayon po mga kapatid, ang gawain ito ng pagbibigay ay isang way ng pag-worship sa Panginoon. Kaya gawin natin ito na ipagkabanal at ika po manalangin tayo para sa Panginoon. Ang Diyos, tunay nga po na napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Panginoon. Ito ay isang gawain kung saan we surrender all. Alalahanin namin kung gaano ka-faithful. Ang lahat ng biyaya ito ay pinagkatiwala mo lamang sa amin. Kahit ang aming mga trabaho, mga kumpanya, maliliit na business, pinagkukunan ang lahat ng iyong pagpapala. Kung ang Diyos na napakabuti, Ama, hindi ka nagkukulang. Biyaya mo'y sapat-sapat. Our blessing is not only for money. Yun ang kalakasan. Ang aming mga kagalakan, ang aming mga kagalingan, kapayapaan. Ito'y nagmumula lamang sa iyo. Magkaroon kami, Panginoon, ng pagmamahal sa pagbibigay. Sapagkat ito'y para sa iyo. Kaya nga po, Ama, tanggapin mo ang aming hain, tithes, offering, pledge, love gift. Baka't nararapat na ito ibigay sa iyo. Magamit para sa mga gawain sa church, even to send missionaries, the full-time workers, our dear pastors. Be blessed. Be blessed with God's mercy and grace. Gabayan at pagpalain mo ang aming mga kumpanya, ang mga business, allowances. Maraming po salamat. Muli, Ama, turuan mo ang aming puso. Paano po ba talaga ang pagbibigay na may pagmamahal? We surrender all to you. All glory, O God, be with you. Sa iyo lahat ang mataas na pagsamba, papuri at pasasalamat sa taong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo matapos sa panalangin, nais ko lang po i-announce na this coming Saturday ay magkakaroon po ng mission workers sa ating conference. So, inayayahan po namin yung mga leaders ng church natin dito sa Sampalo. We hope na makasama natin muli yung mga kabatiran natin na doon. Minsan lang nakasama si Sister Vicky po, no? Tsaka si Sister Jen. So, pwede pa rin naman po kayo punta. Sister Jeannie din po. So, sayang wala si Sister Pam. So, kayo tayo, pwede kayo sumama. So, sabihin ko lang po kami kung nais yung sumama. Magandang experience yun para lalo tayo lumago sa faith. At buong maghapon po yun mula umaga hanggang hapon. At ang entrance ay 100 pesos. Kanya-kanyang pamasahe at
pagkain. Sa may Pasig po gagawin. Sige po, tayo na po tayo lahat at tayo ay mananalangin bilang pagtatapos ng gawain natin. Aming Diyos sa banal, makapangyarihan sa lahat, likha ng langit at lupa, may hawak ng aming mga buhay, at nasa ilalim ng iyong kamay, kaya lahat ng bagay ay nakadepende sa iyo. Sa malaking pribilehiyo po, Panginoon, na kami pumarito at maranasan namin na aming mga panalangin, pagsamba, pag-awit, at paglapit sa iyo ay napapakinggan ng isang Diyos. Aming Ama, lumalapit po kami sa iyong trono ng biyaya. Gamitin mo po yung salita na itinuro sa amin upang maging ganap ang aming buhay, upang matugunan ang aming mga katanungan at maging sagot ito sa lahat ng aming mga pinagdaraanan. At sa aming pagtitipon na ito ay naalala namin ang aming mga kapatid na hindi namin kasama, kagalingan ng Diyos at kapayapaan. Ang iyong presensya ay kanilang hangarin at maranasan din ngayong araw na ito. Masumpungan nila ang mga kabutihan at pag-ibig mo. At ganun din sa mga kapatid namin na nakakaranas ng mga paghihirap, lalo na po sa mga persecuted Christian na nababalitaan namin sa Nigeria, Sudan. Comfort them. Remind them that they are blessed generation. Alimin mo po ang mga anak mo ngayon. Sa amin naman po na malaya na nagagawa ito. Ipakita mo sa amin ang kagandahan na kami malayang nakapagpupuri sa iyo at malayang nagagawa ang mga bagay na paglilingkod. And Lord, may we prepare, naniniwala kami dahil isang araw ay mararanasan din namin ang mga bagay na ito. We are not exempt. And you prepare us, Lord, kung paano mo sila inihanda sa mga persecutions na ito. Hindi mo pinaitulutan ito dahil kung hindi nila kakayanin, alam namin, kaya namin by the grace of God. Ganun din sa amin, Lord. Prepare your people here. Kami na body of Christ, kami patuloy ng palakasan ng aming pananampalataya, pagtibayin ang aming pundasyon, ng katotohanan na iyong itinuturo sa amin. Kasama namin, dinadalangin sa iyo ang aming mga kanya-kanyang pinagdaraanan, mga bagay na bumabagabag po sa amin, mga nagiging dahilan kung bakit kami minsan ay nagdududa sa iyong kakayahan at nawawala ng pananampalataya. Lord, we surrender it to you. Ayaw namin umalis sa lugar na ito na hindi ganap ang kapayapaan at ang kagalakan mo sa aming mga buhay. So we surrender, Lord. Ano po itong aming mga pagsubok na pinaitulutan mo sa amin. At inaalay namin ang kapangyarihan ng Diyos, ang iyong himala, ang iyong kadakilaan na kayang tumugon sa lahat ng aming mga dalangin para sa aming pamilya, para sa aming mga sarili, para sa aming mga church. Lord, na pinagkatiwala sa amin. We pray for your blessing. We pray for breakthrough. And we declare that you will continue to expand your kingdom sa aming mga buhay, sa aming pamilya, mga tao na kapaligid sa amin. And thank you dahil ikaw ay ang aming Panginoon na namatay sa cross at dahil ikaw'y namatay muling na buhay. Maranasan man namin ang kamatayan sa lupa ay sigurado'y tiyak kami mabubuhay muli. Umaaring hindi na namin maranasan ang kamatayan sa iyong pagbabalik. Lord, buo ang pag-asa namin dahil sa iyo, Banal na Espiritu. Pinupuno mo ang aming kaluluwa at Espiritu. Kaya hayaan mo po ang kabusugang espiritual na naranasan namin ay manatili sa amin na sa gayon dumating uli ang araw ng aming pagtitipon ng iba't ibang gawain. Kaya hangarin namin na makasama at mapabilang na sa gayon ay laging handa ang aming mga buhay
sa iyong pagbabalik. Salamat po, Holy Spirit, for touching us. Thank you for comforting us. Thank you for your correction. Thank you for the strength na nagmumula sa iyo, Lord. Kailangan ng mga anak mo na ito. Ibuhin mo sila, Panginoon, mula ulog at talampakan, mula sa aming mga kaluluwa hanggang sa aming mga spirito. Salamat sa kasaganang ito na iyong pinaparanasan. We worship you, Holy Spirit. Pagpalaan mo po mga taong ginamit mo at ang bawat isa ng mga kasama. At ang pag-ibig ng ating Diyos, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus na pinakita sa krus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu na nararanasan natin ngayon at saan man tayo pumunta, inaroon siya ay sa ating lahat. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us, everyone.